Happy Sunday, everybody. Good morning. I just want to say, okay, take two. Happy Sunday, everybody. Good morning. I just want to thank you kasi for the first time sa lahat ng mga videos ko, ngayon lang ako tanggap or naka-experience ng ganito. More than 1,000 views itong video na ito. Super thankful ako. Thank you sa mga nanood. Thank you sa mga nanood right from the beginning all through the end. Salamat po talaga. Sobra akong na-touch. Ngayon, ang aking video ay love story reveal tayo. Alam ko na ikwento ko na ito noon. Pero para sa mga new viewers, para sa mga new followers, ikukwento ko paano kami nag-meet ng aking asawa. So, here we go. So, nag-meet kami ng aking asawa sa isang dating app. Ito yung dating app. Tapos, siyang unang nag-message sa akin at nag-chat kami siguro mga 3 months. Pero never kaming nag-meet. Chat lang, nag-exchange kami ng phone numbers. Right from the beginning, naikwento niya naman sa akin na may 4 siyang anak sa unang asawa, na divorcee nga siya. Tapos, hindi siya yung romantic gesture na mag-chat kami for romantic purposes. But right from the beginning, sabi ko naman sa kanya na kakasimula ko lang ng work, na I'm very, yung focus ako sa trabaho ko, at hindi ko talaga siya yung parang, I'm not manifesting for love or anything like that. Ano lang siya, yung parang trinay ko lang kasi naisuggest yun sa akin ng stepdad ko dati. Tapos yun. Tapos siya, at that time, meron din naman siyang karelasyon, pero on and off sila. So, parang open siya sa possibility na makipag-date pa sa iba. Ganun ang mga Western dito, yung they will date several people until they find someone that they will match with. So, ganun dito. Yun nga, tapos naikwento niya din sa akin yung situation ng divorce situation niya, yung situation sa kids niya. Tapos, pero after 1 week, pareho kaming October. So, after 1 week ng kanyang birthday, parang inano ko yun yung nafe-feel ko na parang I need to like cut the communication. Pero, ang hindi alam ng husband ko, or maybe he knows it now, parang naikwento ko na sa kanya, is na medyo na-crush ko siya, pero hindi pa kami walang FaceTime or anything. Puro text lang, ganun. Pero, ayoko din ng serious pa noon. So, sinabi ko yon, tapos no communication na kami after that. Mga 7 months walang communication. Pero, nagkaroon naman ako ng karelasyon after him. Pero, hindi naman siya nag-last. It was like 3 months na nakarelasyon ko siya. Tapos, after that, bago yung cellphone ko, tapos nagdi-delete ako ng mga phone numbers na hindi ko naman na kailangan. Tapos nakita ko yung number niya. Nag-text ako sa kanya kasi gusto ko malaman kung it's still his number. Ikikip ko for whatever. Pero nung nag-reply siya, tapos in-explain ko kung sino ako in case na hindi niya ako matandaan. Tapos natandaan niya naman ako, tapos kwentuhan, parang catch up lang sa text. Tapos, gusto niyong ikwento ko yung nangyari sa nakarelasyon ko ng 3 months. So, sabi ko, it's a long story. Sabi ko ganun. Tapos yun, na-bring up niya na it's about time na magkita kami, tapos ikwento ko daw in person, yung ganon. So, ayun nga. So, nag-set kami ng date.
sakto hindi rin siya sisiputin nung yung kadate niya dapat. So, yeah, parang ako yung hindi naman rebound. Pero sinabi niya, well, total hindi naman matutuloy yung aking kadate. Gusto mo, mag-meet na tayo, ikwento mo sa akin, catch up na din, at saka mag-meet na rin tayo since it's back and forth na kaming, second time around na nag-cross yung path namin. So, after nun, ayun nga, nag-meet kami, tapos sa restaurant, tapos kwentuhan, nasabi ko nga sa kanya na mabilis akong maboard, lalo-lalo na kapag sa isang relasyon. Tapos, kasi for me, gusto ko yung komunikasyon, tapos gusto ko hindi kami stagnant sa isang relasyon. So, tapos after ng dinner, while nagkukwentuhan kami, nabanggit ko na mahilig ako sa bowling. Hindi naman ako yung expert sa bowling. Tapos, ayun, nagyaya siya na mag-bowling kami. After dinner, nag-bowling naman kami. Tapos, umuwi na. I drove back home. Umuwi na rin siya. So, tapos after nun, nakatanggap ako ng message galing sa kanya na nakauwi na siya, tapos na yun daw yung parang yun yung first na normal at saka one of the best date daw. Tapos sabi ko, teka, hindi naman yung date, diba? Diba? Catch up lang tayo like as friends, ganun. Tapos, ayun, bigla niya nabanggit na gusto niyang i-try na sa ibang level na friendship, ganun. Tapos, ayun lang, ganun lang. Then, the rest is history. Naging kami, tapos after 4 months nung nag-meet kami, kinasal kami, and hanggang ngayon, kasal pa kami. So, yun lang, napaka-simple yung love story namin. Quick, fast, pero hindi siya yung katulad ng mga long relationship, long engagement, tsaka walang masyadong, yung parang wala nang ligaw-ligawan, ganon. For me kasi, nung time na yon, nasa 30s na ako, 31 yata ako, 32, magta-32. So, parang, wala na ako sa stage na yun dapat pakipot effect, yung paligawan effect, ganon. Tsaka siya din, kasi 10 years naman yung agwat namin. So, hindi siya yung medyo pakilig effect, ganun. Siguro pagka maikwento ko pa siya ng medyo slow, tapos may mas deep ang aking pag-share from all the details. So, may kilig din. Siyempre, kinilig din naman ako, diba? Hindi naman ako yung magpapakasal sa kanya kung hindi ako kinilig, hindi ako na fall in love, yung ganun. So, may kilig factor. Pero, yung love story namin, hindi siya yung pang MMK. I don't think. Pero yung pinagdaanan namin after the married life, yun ang hindi lang parang, talagang pang MMK siya. Pero yun nga, the rest is history. Kami pa rin. So, yun ang aming love story. At thankful ako, hindi po ito promo, hindi po ito paid advertisement, paid partnership, or anything. Walang ganon. Gusto ko lang i-share na nagpapasalamat ako sa dating app na ito. Maraming dating app dyan, at lahat naman ng dating app magkakaroon ng mga scams, diba? You will never know the truth of a person, the true identity of a person until you actually meet them and ganon. So, thankful lang ako kasi God was my guidance, tapos hindi niya ako hinayaan mapunta sa maling tao. So, hindi kami aming relasyon, tapos salamat sa plenty of fish. Yun. Thank you.